Nakakabigla po yung nangyari kay Sister Esther. Gusto sanang pumunta ni Bishop pero kailangan po siya sa vegan. Oo nga po, Padre. Pakunti kami ng pakaunti. Sa mga kasabayan ko, halos ako na lang ang natitira. Kumusta naman po sila? Hindi ko po sila pinababayaan. Inaalagaan ko po sila. Pero hinihintay ko pa rin ang pinal na desisyon ng obispo. Makakarating po sa kanya. Teresa, ngayong wala na si Sister Esther, gusto kong ikaw na ang magdala ng pagkain sa ibaba. Ilalapag mo lang ang pagkain sa pinto. Kukunin mo ang pinagkainan pagkatapos nilang kumain. Kahit anong mangyari, huwag mong bubuksan ang pinto. Naiintindihan mo ba? Sister Rosa, bakit ba kailangan silang ikulong? At ba't hindi na lang buksan yung pintuan at ibigay yung pagkain di dun sa butas? Malay ko. Puro kamalay ko. Eh di ba mas nauna ka sa akin dito? Mas marami kang alam. Alam mo, Sister Teresa, ilang taon pa lang naman ako dito. Tapos yung dumating ako dito, si Sister Esther na talaga nagbibigay ng pagkain dun sa baba. Eh, sino ba yung mga nakakulong dun? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, mga madre din sila. Matatanda na sila. Wala na sa tamang pag-iisip. Sinasaktan nila ang kanilang mga sarili, pati ng mga ibang tao. Hindi ka nila kilala, kaya hindi natin alam kung anong maaring gawin nila sa'yo. Sor Fides. Sor Fides, baka kung ano na mangyayari sa kanila. May mga malalaking daga at mabaho na rin yung loob. Inaasikaso na sila ni Sister Felisa at ni Sister Agueda. Linggo-linggo, pinapalinis yung kwarto para siguruhin na walang dagang makakapasok. Kaya wag mo na silang aalalahanin. Pero bakit po kailangan ikulong? Ba't hindi natin sila dalhin sa hospital? Dahil kailangan ng permiso ng obispo. Teresa, hindi sakit ang katandaan. Lahat ng taong tumatanda, natural na nawawala ang sariling pag-iisip. At pag nangyayari yon, saka naman pumapasok ang mga demonyo, pinaglalaruan ng isip ng bawat tao, kahit ng mga madre. Teresa. Tumanggi ka daw magdala ng pagkain sa baba. Sabi ni Sister Caridad. Opo. Pwede po bang si Rosa na lang pong maghahatid ng pagkain? Masama ba ang pakiramdam mo? Teresa, alam ko kung gaano kahirap ang nararamdaman mo. Alam kong gusto mong umalis ng kumbento. Gusto mong puntahan ng papa mo. Pero Teresa, dito ang lugar mo sa amin. Sa amin ni Kristo.
Itigil niyo yan! Ibalik! Ibalik ninyo! Ibalik! Ibalik ninyo! Sir Fides! Sinungaling ka! Sinungaling! Anong sabi mo? Ikaw ang pumatay sa kanila. Ikaw ang nagpapasok ng mga Hapon. Tinanggap mo ang mga dayuhan. Ikaw ang pumatay sa amin. Sister Teresa, Sir Fides, ano bang nangyayari? Niloko niya tayo! Bakit layuan niyo ako? Layuan niyo ako! Ikaw ang walang pananampalataya dahil hindi mo inaamin ang kasalanan mo. Ang lakas ng loob mo na magsabi na hindi ako umaamin ng kasalanan ko. Eh yung kasalanan mo na ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng sarili mong ina, inamin mo ba? Inaamin ko! At pinatawad ako ng Diyos! Ikaw ang hindi umaamin sa mga kasalanan mo! Inaamin ko na. Patawarin niyo. Patawad. Lagi ko kayo pinagdarasal. Nyo, hindi tayo titigil sa gabi-gabing ronda hanggat hindi natin nahuhuli yung mamamatay tao. Ngayon lang naman nangyari sa atin to. Wala naman tayong dating problema ganito. Biruin mo, 4 na yung nawawala sa atin. Di kaya gawa ng aswang. Buntis lang ang pinapatay ng aswang. Hindi pisot. Engkanto. Hindi pumapatay ang engkanto. Magkakasakit ka lang, pero gagaling ka rin kapag nag-alay ka ng manok. Kung ganun, sino yung pumatay doon sa 4 na binatilyo? Kaya hindi tayo titigil sa pagronda hanggat di natin nahuhuli kung sino man siya. Hoy! Ano ka ba? Pipay, Ano ka ba? Saan ka pupunta? Kala ko kasi multo eh. Ang ganda ko namang multo. Buti hindi ka natakot na lumabas. Eh, mga lalaki lang naman namamatay eh. Mga lalaking supot. Hindi. Pasensya. Mahal naman kita kahit pisot ke. ang bata-bata mo pa. Alam mo ba ang lumabas, di ba? May curfew. At ikaw, kasalanan mo to eh. Kung hindi dahil sa'yo, hindi lalabas tong anak ko. Walang kasalanan ang anak ko, Kap. Mawalang galang lang ho. Huwag mo siyang sisihin. Pero siya ang lalaki, SP. Kaya dapat siyang sisihin? Kung hindi dahil sa anak mo, Oh, ano? Ngayon, anak ko na may kasalanan? ang sinasabi ko lang, Kap, kung hindi lumabas yung anak mo, hindi rin lalabas ang anak ko. Ang tanong, sino una lumabas sa kanila? Ang anak ko ba o ang anak mo? Pabayaan mo ako dito. Ikulong niyo to. Ay, hindi mo pwede gawin yan. Walang batas na nilabag ang anak ko, kaya hindi mo siya pwedeng ikulong. Aba, SP, martial law ngayon. Walang batas-batas.
Kulong doon. Ano ka, diktador? Hindi mo siya pwede ikulong. Wala siyang kasalanan, hindi! Pipay! Pakinggan mo naman ako. Eh kasi nga ang tatay mo eh. Siya may kasalanan. Ngayon takot ka sa tatay ko. Di ka nga mapapakulong noon dahil wala kang kulungan dito sa baryo. Eh kasi nga. Kasi! Puro ka kasi! Takot ka kamo sa nanay mo. Hoy, hindi ako takot. Sinusunod ko lang siya. Sinusunod? Buboy, ang tunay na nagmamahal, sumusuway, hindi sumusunod. Lalo na kung inaadlangan ng pag-ibig nila. Ito naman oh. Palibasa kasi hindi ka nagbabasa. Kaya hindi mo alam ang Florante at Laura. Hindi ko naman kailangan magbasa para malaman ko na mahal kita. Pipay. Mahal kita talaga. Talaga? Maiksi ang buhay, Buboy. Tingnan mo. Kamakalawa lang, kausap natin si Nano tapos kahapon, wala na siya. Kaya kung talagang mahal mo ko, patunayan mo. Paano? Itanan mo ko. Buti na naman dumating ka na. Sino kayo? Kailangan patuguan ang pundasyon ng poste para tumibay. Nay! 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 Sara nung balak niyo. Hindi titibay ang mga posteng pinagagawa ng Apo Presidente kung walang alay. Anong gagawin niyo? Huwag mo akong sasaktan! Huwag mo akong sasaktan! Uy, ano nangyari? Ay, ang kataw. Ang kataw. Iniligtas niya ako. Nakita mo ang kataw? Iniligtas niya ako. Maswerte ka, buhay ka, anak ko. Anak ko. Tama ako. Hindi nga ang katao ang pumapatay. Hindi siya halimaw. Mas halimaw ang mga tao. Ay, hello. Alam ko po yun. Sorry Oo, po talaga. mahal. Pagtiisan lang muna Nandito po na natin ako to. sa Baguio, pero hindi ako sigurado kung Baguio ba talaga to eh. Parang namin kung alam unahan pa ata ng pikaw to. Ilang araw lang to. Oo, baka binuksan nila to para sa magka-quarantine. Gagawa natin ang paraan yan. Pero sa ngayon, nasa Hello? hotel tayo. Hello? Meron tayong rules. Hello? Social distancing. Hello? Hugas kamay. Bawal po ang lumabas. At higit sa lahat, signal? huwag po tayong pasawa. Gusto ko na nga pong dumiretso dyan eh. Pero hindi naman pwede. Ang lapit-lapit mo na dito, pero parang ang layo mo pa rin. Wait, teka, ano ba yung tumutunog na yun? Hindi ba ganyan yung katulad niyang nandito sa bahay? Oo, tay. Kaya ako nga po ito kinuha dun sa bahay na nilinis ko. Kapareho ho nung chime natin dyan. Edufurin. Edufurin. Oo, Edufurin po yung tawag sa mga Hapon.
ano yan, anak? Kinuha mo na lang basta. Eh, itatapon lang naman nila to, kaya kinuha ko na rin. Tapos, Tay? Anak, pre, nawawala ka. Tay! Tay! Jeric? Mar, Anong ginagawa mo dito? dinadalaw ka. Miss na kita eh. Miss na rin kita. Akala ko ba lilipat kayo? Eh, wala pang balita. Ewan ko ba? Nakakainis tong sitwasyon natin. Hindi man lang kita mahawakan. Tiis-tiis na lang muna. 12 days na lang naman eh. Tagal pa ng 12 days ha. Flying kiss na lang muna. Oh. Grabe, no? Oy, oy! Oy, 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 oy! Oy, miss! Bawal yan, ha! Oy, anong ginagawa? Miss, bawal yan, ha? Di ba? Bumalik ka doon! Balik! Ben? Akala ko andito na si Ben. Nasa ospital po siya. Eh, bakit andito pa rin yung mga gamit niya? Ito. Babalikan niya po ito. Eh, kukunin ko lang rin naman itong mga damit na kailangan niya. Sandali. Kung nasa ospital si Ben, bakit... Ba't po kayo nandito? Hindi po dapat kayo nandito. Delikado. Bakit naman delikado? Eh kung mahawa kayo, Nakamas naman ako eh. pero hindi N95. Tsaka bakit wala kayong face shield? Makakaalis pa kaya tayo dito? Ano ka ba? Salita ako ng salita eh. Wala kang kibo. Iniisip ko kasi yung mga kasabayan natin eh. Lahat sila nasa ospital na. Pero bakit ni isa walang bumabalik dito? Malay mo naman, nagpapagaling sila sa ospital. Tapos diretso uwi. Uwi? Eh bakit nakita ko pa yung mga gamit ni Ben sa kwarto niya? Huh? Eh, hindi kaya patay na sila. Diyos ko. Wag naman si Ben, wag. Wag si Ben. Sandali. Kung patay na sila, dapat kinuha nila lahat ng gamit para sunugin. Di ba ganun yun? Dahil posibleng infected rin yung mga gamit na yun. Bakit? Iilang gamit lang yung kinuha nila. Sino yan? Sino yan? Patring? Ate Patring? Ayos lang ho kayo? Ate Patring?
si Daddy at si Ate Patrick. Ngayon hinahabol nila ako. Sino? Hindi ko alam. Basta... Ben? Ben! Ben, anong ginawa nila sa'yo? Ano nangyari? Ano? Tapos masabi. Ano pinapainom nila sa... Pinag-experimentuhan nila kami. Halika na, lumaban kayo. Saligan, sumama na kayo sa amin. Bilis na, halika na. Sumama ka na. Ate! Alis na! Oh, dali, ako na yan. Tay. Ako na. Sige ho. Ganyan. Oh, ayos ah. Maraming salamat ha. Niligtas mo ako. Masalamat tayo at buhay ka. Oo nga po, Tay. May kumakatok ka. Sandali, ating ko. Sige. Sino yan, Tay? Huwag kang lalabas!